Naku, napakarami hong nagsisend ng mga larawan sa atin na kung saan ay makikita itong si Rapi Tulfo at itong si Erwin Tulfo na mayroong kasamang mga babae. Okay lang ho sana kung wala na ho tayong mapag-usapang iba dito sa PHFT kasi napakarami ho natin talakayin. Kagaya na lamang ho itong video na to ni Sir Edward Chico. Ano ba mga kadahilan at kung bakit hanggat maaari talagang kailangan marinig na sambayanhan yung sasabihin ng 18 Marines, yung 14 na susunod pa at yung 7 susunod pagkatapos noong 14. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga susumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Yun na nga dito sa video na to, pag-usapan din ho natin yung naging talakayan itong si Atty. Rowena Guanzon at itong si Cathy Vinag. Ang kanilang panauhin dito sa video na to ay si Atty. Mark Tolentino. Anong tatalakayan nila? Yun pa rin hong di matatapos-tapos na usapan. Kaugnay sa liderato kung sino nga ba lehitimo at hindi lehitimong Senate President o liderato dyan sa Senado. Ito na, unahin na ho muna natin itong si Sir Edward Chico. Napakaganda ng mga puntos niya dito. Pakinggan ho natin. So, unang magbigay ng opinion patungkol sa ating 18 Marines kasi tinatawag sila Lake na Cargadores, Bagmen, Haushaw, Marites. I guess it's not fair to them because to begin with, wala naman silang record ng corruption kagaya ng mga lintik ng mga politiko na nagnanakaw. Marami sa kanila talaga nagsilbi sa bayan, naging sundalo at wag natin sila basta ibabasura. Bakit? Napakita po kumuha ng testigo kasi wala hong magte-testify against the government. Kadalasan yung mga nagte-testify, tignan mo yung mga whistleblowers, yun yung mga naipit na, wala ng option. Bakit? Because nobody would dare testify against the powers that be. Gagamitin kasi niyan yung resources to pin you down and make life difficult for you. Ang problema kasi sa ating mga 18 Marines, kawawa naman, nagamit talaga sila sa politika. On the one hand, may mga tao nagsasabi lahat na sinasabi nila totoo, wag nang questionin. Hindi naman pwede yun. But on the other hand, may nagsasabi din naman automatic fabricated yan, marites sila, lalong hindi naman pwede yun. May dahilan kung bakit ay tinatawag na rules on evidence. Ang problema itong mga Marines, sa totoo lang, hindi pa talaga sila naupo sa isang committee na impartial at mabigyan talaga ng pagkakataon na magpaliwanag at mabigyan ng pagkakataon na ma-cross-examine din para matignan yung kanilang credibility. Kaya nga dapat sa susunod, i-demand natin, talagang paupuin sila sa isang committee na impartial. Dapat yung mga politiko na pinangalanan, huwag na kayo sumali din sa committee para naman kayong tanga, di ba? So syempre pagtatanggol nyo lang yung sarili nyo, yung tanong ninyo, ang gagawin nyo, iipitin nyo lang yung mga Marines na yan. Naniniwala kasi ako na napakahirap sa 18 na mag-testify voluntarily. Diba? At pag nag-testify sila, naniniwala ako, may sinasabi silang totoo dyan. Hindi ganun kasimple yan na lahat kasinungalingan. Although, dahil nagamit sila sa politika, naniniwala ako, ginawa din silang one-stop shop. Meaning, may mga aligasyon na idinagdag na at isinama, kaya tuloy nawawalan sila ng credibility. But at the end of the day, dapat mabigyan talaga sila ng pagkakataon. Yun lang naman sa akin. Ay, yun din naman ho ang atin dito sa PH Update. Kaya hanggat maaari, talagang tinaman ho tayo kung abogado at kasintalino nitong si Sir, yung gaganda ng mga punto de vista niya. Tayo bilang ordinaryong Pilipino, yung ordinaryong meron dito sa social media, ang gusto lang ho natin talaga, mabigyan ng parehas na lugar na kung saan mailalabas sila yung kanilang nalalaman, no? Dito sa mga maanumalyang flood control project na to. Kasi ano ho ito mga kababayan, ito ho yung tipong multong hahabulin, yung mga gumawa nito kahit tapos na hong administration. Hindi yung matatapos to. Hindi yung matatapos ito. Itong pinakamalaking pagkakamali ng mga nagnakaw dito sa mga maanumalyang flood control project. Iniisip po nila siguro pagkatapos ng ilang mga linggo, ilang mga taon, buwan, makakalimutan na ng sambayanan. Hindi ho talaga kasi ano ho tayo dito. Ika nga daanan ho tayo ng bagyo. Kaya pagka bumagyo, kahit palimot na ng ating mga kababayan yung issue na yan, sumasariwa ho pagka nakita nila napakalaking tubig, marami naman magkakamatayan, di ba? Kaya dapat po talaga mapanagot na sa lalong madaling panahon yung mga mastermind dito sa malaking kakurakutan na ito na nangyari sa ating bansa. Hindi po natin pwede sabihin na kakagyat tipong sinungaling na itong mga Marines na to, Haushaw o kung ano pa man. No, ang atin ho dito, lumabas ang katotohanan. No? Kasi kahit anong sabihin nito mga Marines na to, lahat ng tatamaan na politiko, sasabihin nila sinungalingan. Ngayon, ang ano na lang ho talaga natin dito, nakita na ho natin, narinig na natin ang sinabi nila. Tauhan sila ni Saldico, pinag-utusan sila mag-deliver ng pera. At itong mga nababanggit ang pangalan, ang mga banat nila, kargador, hausyaw, sinungaling, fabricated, bayaran sila, sinuhulan. Di ba ganun ho Yung inaatake kagad credibility Pero one of this day, tayo may naniniwala ho tayo sa Panginoong Diyos na darating ang oras na talagang itong mga magnanakaw na to, yung mga umawalang sa kaban ng sambayanan, matitiklo din ho natin itong mga ulan. Malapit na yan. Malapit na kailan ba? 2028, Presidente si VP Sara sigurado. Ito lang ho sinisigurado ko sa inyo. Hindi ko kayo papangakuan ng kung ano pa man. Pag naging Presidente si VP Sara, kulong yung mga mastermind sa mga maanumalyang flood control project. At kung sakaling masagasaan si Jinggoy, si Escudero, si Joel Villanueva, wala tayong pakialam dyan. No? Tigilan na ho natin yan, yung tipong porket kasama sa politika. Kahit si Bato de la Rosa pa, lahat ng matatamaan dito sa kakurakutan na to, sagasaan naman, mga dapat sagasaan. Dito sa impeachment, sangayon ka rin ba pagka si Sara Duterte napatunayan, dapat ma-impeach, wala problema. Patunayan nila, ilatag nila ang kanilang mga ebidensya. Pero ang ating sigurado dito, mahina ang kaso nila laban dito kay VP Sara. Rekta ho tayo kay Atty. Rowena Guanzon. Ating agawan. Gusto nyo, pati itong si Atty. Rowena Guanzon, ikulong natin kung sakali, di ba? Yung tipong, lahat, ibig na sabihin dito, wala tayong sisinuhin, ha? Di ba? Lahat ng, makakaladkad ang pangalan dito sa napakalaking skandalo na ito na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas, wala ho tayong sasantuhin dyan. Yun lang ho ating pinupunto dyan. Sa Senado, ang guest natin ay si Atty. Mark Tolentino, alumnus ng San Beda College of Law. Eksperto po sa batas at isa din po siyang media
personality. May Tumatama. radio program siya sa Mindanao at dito rin sa SMNI ay meron siyang TV show na tungkol sa batas. So, ladies and gentlemen, please welcome Attorney Mark Tolentino. Ay, good evening po, ma'am, ha? From Gansol, and of course, si Miss Cathy, and sa lahat po ng mga followers ng SMNI, lalo sa programang Sa Totoo Lang. Yan. So, Attorney Mark, ang mga tao kasi maligalig na dahil sa Senado. Kaya gusto natin i-simplify ba? No? Yes. Yes. Simplify natin kasi ang mga nagdadrive ng tricycle, jeepney, taxi, nahihilo na sila dito sa mga ka-Englishan sa batas, no? Kaya itagalog natin. Ang hindi natin kayang itagalog, basahin na lang natin dyan sa Constitution at sa batas. Ngayon, background lang po, ay dumating po sa Senado si Senator Chis Escudero, kaya yung 11 ay naging 12, yung grupo ni Risa Ontiveros, Gatchalian at si Tulfo ay naging 12. So, ang nangyari, 12-12. Di po ba? Kasi na-absent na po si Senator Bato. So, 12-12, ang paniwala ni na Senator Gatchalian, Risa Ontiveros Black, na sa 12-12 ay pwede na silang mag-hearing, mag-Senate session at ideklara nilang bakante Bakante. lahat ng posisyon. Senate President, Pro Tempore, Secretary of the Senate and the Sergeant at Arms. Meron pa po yung dalawang Deputy Majority Leader. Yes. Maliban sa Majority Leader, may dalawa pang Deputy Majority Leader. Kaya ang nangyari ay noong una, sabi nila, wala na raw si Alan Peter Cayetano, hindi na daw siya Senate President. Oo, tama yan. Pero siguro nakapag-seminar na siguro sila ba? After a few days, inamin na yun ni Tulfo at ni Ping Lacson ba yun? At ni Gatchalian na hindi sila naghalal ng Senate President. Kaya si Senator Alan Peter Cayetano ay Senate President dahil wala silang hinalal na iba. Pero ang argumento nila, Attorney Mark, na they declared also the position of the Senate President vacant, so sinasabi nila, wala na, vacant. That's their other theory. Pero ang sagot naman ni Senate President Alan Cayetano, and I agree, kung natanggal nyo si Alan Peter, okay, sinabi nyo natanggal nyo na, you declared the positions vacant, all of them, sino na ngayon ang Senate President nyo? Sabi ni Gatchalian, kaya siya daw pinili na acting President, pwede pala mag-acting dyan? Marami kasi artista dyan. Acting jowa. Pwede rin. Acting President daw siya, kaya siya nagpe-preside, at wala na daw si Alan Peter Cayetano. Pero kasi nasa rules ng Senate, Senator Gatchalian, ayun nakaharap sa atin si Senator Gatchalian. Hello, Win! Hello, Win! Hello, Win. Senator Gatchalian, kasi habang, kung tama kayo ha, ang nakalagay naman po sa rules ay, habang wala pa pong nakahalal na bagong Senate President, ay ang dating Senate President ay mananatili until his replacement takes office, has taken her or his oath. So yan po ginagawa nyo dyan ngayon na nagsusweldo kayo ng mga empleyado na bago nyo in-appoint. Nagsusweldo kayo dyan. Hindi ko alam, Senator Gatchalian, kung ikaw ba pumipirma ng check-in yan at payroll. Pero yan, Secretary General mo dyan, bago mong Sergeant at Arms, ay dapat po si Senate President Cayetano pa rin ang pumipirma ng sweldo dyan. Ay kaso sinasabi na niya, bogus kayo dyan. Okay? So, Attorney Mark, ipaliwanag mo nga tungkol dun sa quorum-quorum ba? Kasi yung quorum na alam namin ni Gati yung madyong lang ba? Yes. Ang quorum kasi, ma'am, Attorney Rowena, yung quorum kasi, based yan sa 24. Kasi nakalagay po sa ating saligang batas, there are 24 senators elected at large. At large, ibig sabihin, buong Pilipinas, ine-elect yung senador, 24. So, 24 divided by 2 is 12. Plus 1, 13. Oh, yan. So, Bakit ganyan? 13. Sabi nila, 22 daw, kasi si Senator Bato, hindi na makita. Tapos si Senator Jinggoy, nakakulong daw. Nag-base sila sa yung Supreme Court decision na 1949 decision na Cuenco case, Abilino versus Cuenco. Hindi pa sila tao nun, di ba? So, yung Abilino versus Cuenco is based po yan sa 1935 Philippine Constitution, hindi yan based sa 1987 Philippine Constitution. Exactly. Kung basahin mo yung Cuenco case, ang majority doon naging 12 kasi yung isang senador, walang jurisdiction ng Pilipinas Sa Amerika. kasi senador sa ibang bansa. Senator Tomas Beyond the reach. Contesor. Yan. So, Beyond the reach. yan. So, yung ang tanong dyan, is that provision or that jurisprudence applicable ba kay Jingo Estrada at saka kay Senator Bato de la Rosa? Very clear, hindi. Bakit hindi? 24 pa rin ang senador. May isang argument dyan na si Jingo Estrada daw suspended under the plunder law. Pero buhay pa siya, no? Hindi man siya matay, no? Yeah. Hindi pa suspended si Jingo Estrada. Hindi pa suspended. Of course, mandatory ang suspension kung valid ang information. Which in this case, kini-question pa niya sa Sandigan Bayan kung valid ba Ending pa. yung information. So hindi pa siya matatawag na suspended. Disqualified. Suspended. Granting na suspended siya, it will not affect the number of senators, 24 pa rin. Kasi the word suspended, temporary in nature. Hindi naman yan Dapat namatay. namatay. Yan, namatay, nag-resign. Permanent? Permanent. Incapacity? From the word suspension, temporary lang. Ang ibig sabihin ng suspension, hindi mo lang ma-function ang duties mo, but it will not affect the number Kahit sa of... mga circumstansya na wala sa kontrol mo. Kagaya tama. ni Jinggoy, di ba? Oo, tama yan. Hindi lang yon, Attorney Tolentino at Mama Bing, no? Kasi una, sila na rin mismo na nag-roll call sila. 24 ang tinawag nila. 24. 24. So, hindi nila pwedeng may tanggi yun. Sino ba yung nag-roll call? Yung sekretary yun, si Mrs. Garcia, Attorney Garcia. Oo, Asawa yan ni Chairman George Garcia ng Comelec, di ba? Yes, oo. Pinumot siya dyan, siya nag-roll call.
Siya nag-roll call. Thank you naman, Atty. Garcia. Tinawag ko pa ang pangalan ni Senator De La Rosa at ni Senator Jingo Estrada. So, 24. 24 pa rin. So hindi siya ma-applicable yung Abilino case. Sabi nila, Exactly. kasi daw hindi na daw nakita si Bato, hindi daw pwede mag-perform si Jingo At Estrada. saka nakalagay sa ang quorum, anong saan nakalagay na batas? Nakalagay po yan sa ating saligang batas. But may isang Supreme Court decision na nag-explain anong ibig sabihin ng quorum. This is based on the decision ng Supreme Court about quorum ng mga konsyal. So, yes. explain po nila. Anong title? Yung Zamora versus Caballero, 2004 case, nakalagay doon na yung suspended konsyal ba, hindi ba pwedeng i-consider ba sa pagbilang ng quorum? Sabi ng Supreme Court, yes, i-considered pa rin kasi he is still elected and qualified. Hindi naman siya na-remove, hindi naman siya namatay. Same also with Bato de la Rosa and Jingo Estrada. They are Hindi elected. pa naman siya suspended They are elected, they are qualified. And third, Jingo Estrada, hindi pa suspended. Ang palagi sinasabi nila, yung plunder law na mandatory daw ang suspension. Hindi pa nga na-convict eh. First, hindi pa suspended si Jingo Estrada kasi hindi pa na-determine ng court kung valid ba yung information or complaint na final doon sa Sandigan Bayan. Which pending pa ngayon sa Sandigan Bayan. Granting na suspended si Jingo Estrada, he is still qualified and elected senator. Hindi pa siya removed. So therefore, counted pa sa 24. Exactly. yan yan. Manipulated nga to. Ang nakakalungkot dyan is kung sino pa yung matatawag nating mga supposedly legal luminaries, sila pa yung nagbabali ng batas. So, dito tayo sa facts. Bend the law! Bend the law. If you remember, Attorney Rowena, yung sa May 26 na hearing or Bend the law, session no? sa Senado, nag-walk out yung mga sila 11. nag-walk out sila on the ground na wala daw quorum, ang 12. Ngayon, pag after May, June 3, sa 12 sila? 12 sila, may quorum na daw. So bakit sa May 26, ang 12, nag-walk out sila kasi walang quorum, ngayon may quorum na sa June 3. Ano ba talaga, kuya? So ang quorum, Pero- 12 o hindi? Hindi lang yun, Attorney Tolentino. Ano? Actually, may quorum kasi nag-umpisa silang may quorum. May quorum. Nung Oh. sila, Sila na. I mean, Sila ba to, yung ah? nag-walk out sila. yan, May yan. quorum yun eh. They May started, quorum. diba? May So, quorum. nag-walk out lang sila. Pero they started with a quorum. Yes, Oo, tama. si Bato eh. Yeah. Senator Bato nandun Yes, eh. tama. Oo. So ang quorum kasi, it is a constitutional requirement. It is not based on convenience lang ng mga senador Yes. or political strategy. Hindi. Oo. Ang quorum, it is a constitutional requirement. Nakalagay po yan sa ating saligang Ano batas. ulit yung title ng kaso nung sa quorum sa Supreme Court Attorney? Zamora versus Caballero 2004 case is about the definition of quorum in relation sa mga konsyal. And think, kahit na mga konsyal yun, related pa rin yan sa mga senador kasi ang issue doon, ilan ba ang quorum? Ilan ba pag-compute ng quorum? Kasama ba pag-compute ang suspended na konsyal? In this case, kasama sa computation ng quorum ang suspended konsyal. Sa kaso naman ng sa Senado, si Jingo Estrada hindi pa naman suspended kasi pending pa ang Kaso niya. pag-file ng motion to quash questioning the complaint or information na final doon po sa Sandigan Bayan. Agreed. Oo. Kasi noon sa Mabilino versus Cuenco, ano sa Amerika si Senator Tomas Yes. Confesor. Ito ngayon, yung dalawa, nandito naman eh. Oh, Diba? nandito sa Pilipinas. Bistahin ko pa nga si Jingo eh. Oh. Alam ko na nandyan siya, bistahin ko sila ni Senator Revilla. Sure ako buhay sila. Diba? Ang argument po nila na hindi daw dapat bilangin yan lalo na si Jingo Estrada kasi hindi na kaya mag-perform. Granting na hindi niya kaya mag-perform, it will not reduce the number of Senate. Because in the Constitution it says he has to be dead. Ay, excuse me sir, hindi naman kayo ano. The senator has to... Or somebody, nag-sitting senator. Dead. Resign. Or resign. Resign. Wala namang death, wala namang resignation. Kasi nalito sila sa word na suspension at saka termination. Suspension by law, it is temporary in nature. Hindi naman yan permanent. Exactly. So ibig sabihin, kung granting na masuspend si Jingo Estrada na 1 buwan, 2 buwan, or 6 na buwan. Makabalik pa siya. kasi temporary. Fixed yung term niya as a senator, Oo. 6 years ang term niya, elected siya and qualified siya. At saka sure ba sila, attorney, na hindi ma-dismiss yung information, di ba? Eh, tsaka sa madali- Sure eh. So, at saka paano sa- naman talaga mapakawalan pa siya? May presumption of innocence si Jingo Estrada, may presumption of due process, may presumption na hindi niya ginagawa yung crimen. Of course, the burden of proof is with the prosecution, hindi pa sa kanya eh. So, ang 12, dili ka na, forum. Ay kinahanglan 13. 13 ang At kailangan. ano sinabi nila, kung sa ilong bumabalator, may patututod, to na lang niya. Sa madaling salita, Basta may forum. sa madaling salita, sa simpleng usapan, kapag ang magulang ninyo ay kayo ay hindi pinayagan kasi nagloko kayo at sinabi ng magulang ninyo na hindi kayo pwedeng lumabas ng 7 araw, disciplinary action ang suspension. Yun. Suspension, hindi termination. Hindi termination. It will not remove you na hindi ka na anak kasi Yes, exactly. suspended ka. So, Attorney Mark, nung sinabi nila na 12 sila, may quorum, they declared all positions vacant, and since wala silang Senate President, inelect nila si Senator Gatchalian as acting President, pero ang election talaga nila kay Senator Gatchalian is pro tempore. Yes. Kahit na pro tempore pa yan, Bawal majority pa ba rin. yan, minority leader ba yan, nakalagay po sa rules ng Senate. Basahin. The officers, okay, Rule 2, Section 2. Nakalagay po doon, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Lahat. So, sino ba yung all? 24. Yung all, ang ibig sabihin, yung nandyan sa Senado, yung nagtago o hindi Yung makita, nasa kulungan. o nasa kulungan, kasama kasi word ginamit ng Kasi batas, hindi man all. sila patay. Oo, ganun yan. Hindi man sila patay, hindi man sila nag-resign, hindi all 24 pa rin ang all. ganun yan. Sana all. Oh, Di ba? Kasi hindi nila maintindihan yung word na all. Oo, Ha? sana all. Alam Yung- na tao yung sana. Pangkalahatan. Oo, ngayon, lahat. Attorney Mark, ngayon naman, sinasabi naman nila na alam naman daw nila na majority ang required sa konstitusyon at sa rules ng Senate to elect a Senate President. Basahin mo nga sa konstitusyon, Attorney Mark. Nakalagay po sa ating Constitution, basahin natin sa Constitution ha, nakalagay doon, the Senate shall elect its
President by a majority vote of all its respective members. All them. 24. So lahat po pwedeng kailangan bumoto for the Senate presidency. For Nakalagay the doon. purpose of the quorum, all. All. And second paragraph. To elect a Senate President for the purpose of quorum is also all. Kasi All to then. elect a Senate President, all. All Ano then. naman, all 24, tapos sa quorum mo, 22 ka lang. Alam niyo kung minsan, alam mo, sakit na sila sa banks, Kati. Ang sakit ng banks ko eh. Pero sige, Attorney Mark. Simple mathematics. And second, sa second paragraph po nakalagay doon, its house shall choose such other officers as it may deem necessary. So dito, relevant ang rules ng Senate. Kasi rules of Senate, sila mag-indicate kung sino yung mga officers nila. Yes, Pro as tempore. authorized by the Constitution. As authorized by the Okay, Constitution. what's the rules ng Senate? Basahin natin sino ang Ang rules of Senate, sino mga officers ng rules of Senate? Nakalagay doon, the Senate President. May tinatawag na President pro tempore. tempore. Of course, may mga tinatawag na majority leader. Yun, So mga chairmanship ng mga Sino committee. ba majority leader na si Joel Villanueva? Acting, yeah. But very clear po, ang Secretary first and Sergeant at Arms. But very clear po ang first sentence, Mga nakalagay doon, no? The Senate, okay, section rule 2, the officers of the Senate shall be elected officers, meaning lahat ng officers, Oo. mga president man yan, mga speaker, mga pro tempore man yan, shall be elected by majority vote of all its members. 24 pa rin. So, sabi nila 22 lang daw kasi yung dalawa hindi naman makita yung isa nakulong man. But ang tanong diyan, kahit na hindi makita, kahit nakulong, they are elected Ilan ba and ang qualified. senador? Ilan ba ang senador na binoto ng tao at nakaupo dyan bago tayo 24. issue dito? Hindi ba 24? Kung hindi natin isama sa boto si Bato de la Rosa at saka si Jingo Estrada, ibig sabihin, hindi natin bilangin yung bumoto sa kanila. Correct. Parang nawalan sila ng representation yung bumoto ni Bato de la Rosa, Oo. yung bumoto kay Jingo Estrada kasi 22 na lang daw. Kasi bigla nyo na lang silang pinatay. Oo, ganun. Hindi Buhay na dapat buhay. nakalagay, dapat patay sila di ba? O nag-resign sila. Bakit pinatay nyo ba? Ang ibig sabihin po ng quorum po, hindi kasi based yan sa convenience natin, kasi gusto natin 12 lang, 22 lang. Gusto nila. It is a constitutional requirement. Ayan, klaro-klaro, Kung ha? gusto po ninyo na maging 22 ang maging senador, baguhin po ninyo ang saligang batas. Correct. Habang ang batas nandyan, ang ating konstitusyon nandyan, sundin po natin yan. Nakalagay po doon, 24. Klaro ang konstitusyon, klaro na ngayon ang rule. So anong ginawa ng Gatchalian, Risa, Tulfo, Black? Yung ginagawa po nila, with all due respect sa kanila, kung may respeto pa tayo naiiwan, may tinatawag tayong parang usurpation of authority. Yun, Yan, under yan, the yan. revised penal code. Yes, usurpation of authority It's a yan. crime. It's a crime. Yes. And second, yung mga ginagawa nila, pwedeng grave abuse of discretion, usurpation in relation sa certiorari doctrine ng ating ng mga sa Supreme Court. And second, yung tinatawag na usurpation of authority. Bakit usurpation? Hindi naman sila properly elected under the Constitution. Sila Bakit? lang ang nagsasabi na yung mga ginawa nila ay presumed na legal. There is no, the presumption of regularity will not prevail over The clear requirement. constitutional provision. Yan. Oh. So palagi lang sinasite presumption of regularity. Ang presumption of regularity, Pag hindi klaro. that is the jurisprudence na nakalagay po sa ating Supreme Court, but it will not prevail over the constitutional requirement. Correct. Ang constitutional requirement, 24 ang ating senador, dapat bumoto sila by majority vote of all its members. Hindi majority of those present, but majority of all its members to elect an officers and also to yung tinatawag na pag yung mga committee membership. Iba kasi pag majority of those present, pag sa mga mag-approve ng mga resolution, mga bills, iba yun. Pero pag election, kailangan all its members. Siyempre naman. Hindi, Bakit naman yung senador namin, hindi nyo sasali dyan sa bilang nyo? Yeah. So majority of all pag election, yung majority of those present, pag nag-approve lang ng mga simple resolutions. So ito pa dagdag ko dyan, Attorney Mark. Kaya ngayon, may problema kayo dyan. Ginasweldohan nyo yung mga in-appoint ni Gatchalian na Secretary, Sergeant at Arms, at saka sarili nyo. Baka may ibang sweldo yung mga pro tempore dyan o mga allowance. Sinasweldohan nyo yung sarili nyo. Pero pag yan ay after this controversy is resolved, void, ang Commission on Audit ay dapat mag-disallow niyan. At sa disallowance niyan, maraming Supreme Court decisions, no? Based on, of course, appointive officers ng mga agencies. Kung sino po ang nag-appoint, no? Kunyari, Mayor, o in this case, Senator Gatchalian, siya pumirma ng appointment. Kung ma-void po yan, appointment na yan later, i-disallow ng COA, i-refund po ni Senator Gatchalian ang Senado. Kasi kung ako naman dun sa bagong Secretary at Arms, ba't naman ako mag-refund niya na Senator? Kayo naman nag-appoint sa akin. Di ba? Kaya sa disallowance ng COA, and I think after a while, I'm going to write the Commission on Audit. No? Correct. Pag na-void yung pag-appoint sa kanila ni Senator Gatchalian, ay personal na liability na yan ni Senator Gatchalian. I-refund nila. yan. Refund Sa nila yan. Senado. Okay? So, very clear po, Mama. Explain po natin yung suspension. Sa Supreme Court decision po ito. Nakalagay po doon. Suspension does not amount to removal. It does not create a vacancy. It merely prevents the official from exercising the function of office during the period of suspension. So, ibig sabihin, yung suspended councilor remains an elected and qualified member and must still be included in determining the required quorum. yan. It applies to the case of Senator Estrada. So ito applies to kay Senator Estrada. Ito nga, suspended na nga itong konsyere. Si Senator Estrada hindi pa suspended. Teka muna, nung na-jail ba si Senator Leila de Lima, hindi ba niya nila kinount siya for the quorum? They counted. They Oh, yeah, even tama. asked
na pwede bang magpasa ng resolusyon na maka-vote siya from her jail. Yes. Diba? Oo, tama. Tapos nung si Senator Marcoleta nag-motion na para kay maka-vote na yung mga iba na wala dyan, ay nag-object naman sila ngayon. Di ba? Tama yan. So, hirap kasi itong ano yung kung sila okay lang, kung yung iba ay hindi okay. Di ba Kung sila ang walk out ay protesta. Ginamit din ng Supreme Court sa 1949 yung word na compel. Oo. Pilitin. They can be compelled. Oo, Oo, tama, pilitin tama. or kusang loob. In other words, si Jinggoy naman can be compelled. Yes. Di ba? Yes, 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 That's not that he will, no? Hindi natin sinasabing he will go and attend. But he can be compelled. For Yeah. example, the Senate Secretary can file a motion or request doon sa judge, di ba? Sa Sandigan Bayan. And he can be compelled, di ba? So in Correct. other words, he's counted for the purpose of quorum Yes, because tama. he can be compelled. Di ba? Kahit na kulong si Jinggoy Estrada, it doesn't mean na vacant ang posisyon Yes. ni Jinggoy Estrada. Oo. Siya pa rin ang senador, buhay na buhay pa rin siya. Saka binoto yan namin eh. Tama. Binoto namin yan eh. Senador Correct. namin yan. Ba't hindi Elected lang and qualified. At saka no court of law na pwedeng maginto sa kanya kung gusto niyang bumoto. Tama yan. Yun, isa So, pa yun. eto na ngayon. Punta na tayo sa Blue Ribbon. Blue Ribbon. Yan. Dalawang Blue Ribbon yun eh. Blue Dalawa. and red. Diba sa Senate, kay Senate President Alan Peter Cayetano, ang chair ng Blue Ribbon ay si Senator Pia Cayetano. Pero gumawa sila ng subcommittee focus lang sa flood control na investigation ng Blue Ribbon. Ang chair ng subcommittee na yun ay si Senator Marcoleta. Ngayon, yung Tulfo. Si Tulfo, ang ganda pala ng English si Tulfo, no? Parang, ladies and gentlemen. May accent eh, no? Bakit kaya ako nag-Harvard pa nga? Bisaya, anong gyapon ako accent? Si Tulfo, ang galing-galing ng accent. Sabi ni Tulfo, bogos yan si Senator Marcoleta, kukwelyuhan ko yan. Oo, yan ha. Kalihan. Kasi ako, ang Blue Ribbon Committee na tunay. Yan. Mother, nakakalimutan nila, no? Doon sa majority, tunay na majority, is ilan ang abogado doon? Apat. Oo. Kaya ho ganyan katapang sila. Tandaan nyo, abogado po si Senator Rodante Marcoleta, abogado Pia. po si Senator Pia Cayetano, Si abogado Alan. po si Senator Alan Peter Cayetano, Oh. Alan Peter Okay. Cayetano, Pia Cayetano, sino pa isa? Apat. Pangapat si, yung law graduate si Jinggoy. Law graduate si Jinggoy. Oo. Sino pa? Apat ba? Tatlo. 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 Sa kabila, si Kiko. Oo. Yes. Kaya matapang ho yung mga yan kasi alam nila at nag-practice ho ng Law yan. law yung Oo, mga tama. yan. Diba? May hirap na kalabanin si Marcoleta na tumanda na sa practice eh. Oo. Parang, yun, tinan mo. Huwag na masyadong i-consumi ang tatay ko dyan. Makakasama mo yan, Atty. Rowena Guanzon, sa 2028 kayo ang ika nga yan ang mga magiging kapanalig mo. At ako naniniwala ko maraming matitinong bagay ang gagawin itong si Atty. Rowena Guanzon kung sakaling manalo siya sa 2028 senatorial election. Di ba? Bobotohin natin yan, isa sa mga kandidato natin yan. Matang yan. He's holding his peace, you know? He's a prayerful man, he's holding his peace. Tapos kukwelyuhan nyo? Oo. Pupunta ako dyan, so kinuwelyuhan mo ha? Anong basis ni Tulfo na sabihin na bogus siya si Marcoleta? anong basis? Yes. Anong legal basis ni... Anong legal basis niya? Dahil siya mismo, inaamin ni Senator Tulfo na ang presidente ng Senado ay si Alan Peter pa rin. Tama. Ano ba talaga, So, kuya? let's go back to basic. Oh. Let's go back to basic. Sige, Section 2, Article or Rule 2. Yes. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang All. tanong, si Senate President, yung si Tulfo, Blue Ribbon Committee, nakuha ba niya ang 13 votes? Oh. Nakuha ba niya? No. Yun lang, kung hindi, ibig sabihin, si Pia Cayetano pa rin ang Blue Ribbon Committee Chairman at saka si Dante Marcoleta, siya pa rin yung Subcommittee Chairman of the Blue Ribbon Committee. Mother, may tinatanong ka kanina. Sabi mo, may nag-preside ba? No? Hello, I think- graduate pala si Amy Marcos. Yes. Oh, Amy. Yeah. Yung yan ha? Oh. Mother, balik ako. Kanina we were talking kasi sabi niya, may nag-preside ba nung time na nag-oath sila or something? Hindi yung nag-election sila ba? Oo. Alam ko si Gatchalian Sino nag-preside. nag-preside? Eh, hindi nga siya pro tempore eh. Oh, yun Hindi nga rin siya majority leader. Senador lang siya. Senador Yes, lang kasi siya. okay, nasa rules silang Senate, sa rule number 3, ang Senate President ang tigsisilbing chief executive o pinaka-boss ng Senado. Ang mga pangunahing trabaho niya ay mag-preside Preside. o manguna sa mga araw-araw na sesyon. Pumirma sa mga batas, resolusyon, mga legal na order tulad ng subpoena o warrant of arrest na inilalabas ng Senado. Magpanatili ng kaayusan pag may nagkakagulo. So wala ko kayong presiding officer. So, ibig Wala sabihin, po. to preside, the one preside, the Senate President. Yes. Wala, hindi naman sinabi na if he is absent. Yes. Wala, At saka Wala. nung time na yun, na nag-elect sila ng mga sarili niya doon. Nandun naman sa building si Alan Peter. Oo, nandun. Nasa rule number 4 din po yan, Mother. Hindi nakalagay. pwedeng magtigil ang paggawa ng batas dahil lang walang leader. Oo. May malinaw na line of succession. O pasahan ng trabaho para lagi may magpatakbo ng Senado, which is, kung may absent, may sakit, nag-resign at tanggalan ng matay ang Senate President. Ang President pro tempore. Oh, Who is Lauren Legarda? Yes, Oh. exactly. Meron ba tayo dyan? May antikip ba tayo ni Senator Lauren dyan? Si Lauren Legarda, siya yung Senate Pro Tempore. Hindi kasi nagsabi nila, iba daw yung Pro Tempore. Yeah. Di ba nag-attend si Senator Lauren ng Blue Ribbon? Sabi niya, Mr. Chair, nakikita niyo naman ako, no? Hindi ako AI. And the bottom line, Mother, wala silang quorum. Void block. So usurpation yung ginagawa nila. Yes. Sa authority to conduct a hearing. Abuse. So pag-abuso pa sa authority discretion po nila. So ibig sabihin, yung mga ginagawa nila void ab initio. Yes, Oo. correct. Kaya ngayon, dalawa. Isa lang ang Senate President, di ba? Tanggap nila yan eh. Tama. Pero acting President naman, si Gatchalian. Sabi nga ng isang komentarista ba, ay pwede pala mag-acting jowa. Temporary. Acting jowa. Acting pala. Eh, pwede pala mag-acting jowa. Ganun, no? So, Senate President, acting
acting president. Yan. Oo, ganun yan. Pro tempore Legarda, ang acting president nila ay pro tempore din nila. Si Oo, Gatchalian si is Gatchalian. wearing two hats. Yan. ganun yan. So, I think Senator Gatchalian is in a serious fix here because he has to answer for this in the future, you know. Yes. You know, Senator, this is not going to pass. Yeah. Kasi ang You basis are nila- going to be accountable for your actions now, ha? And everything is recorded. Oh, and Yun naman. everything is already of record. Kasi palagi lang basis, 22 lang daw ang senador ngayon. Oo. Yung palagi lang sinasabi, 22 lang, that's why 12 is the core, is the new quorum right now. Pero ngayon, parang willing na siya mag-meet with statesmanship ni Senate President Cayetano na is willing to meet with Senator Gatchalian. Kasi nga, ang problema, sino ang pipirma ng mga Correct. sweldo? Oh, ganun yan. Diba? Oo. Ganyan. Sabi naman ni SP Cayetano, willing naman ako na mag-post, dalawa kami magpirmahan. Oo. Para lang hindi maabala yung mga sweldo at kung ano-ano. Alam nyo, Oo, mahirap correct. naman po yan. Yung mga medical dyan ng mga empleyado. Oo. Sweldo. Oh, sweldo, Yan. medical, rata. Oh, Yung mga utilities dyan, baka maputulan sila ng kuryente. Alam mo, dito- toilet paper. Puso kayo dyan ng toilet paper. Oh. Dito mo makikita, Mother, kung sino talaga yung leader or talagang nararapat Nang umupo mabayat, dyan no? sa Senado. Nang no, mabayat na- na may puso, Oo, no? kasi magtataka ka rin, bakit ayaw nilang i-let go? At ang balita ko kahit daw si Senator Tito Soto ay hindi pa umalis simula nung naupo Saan umalis? sa opisina ng Senate President. Ah, siya pa rin doon? Yun ang nabalitaan ko like last week. Ah. So hindi sila lumipat ng office. Hindi siya lumilipat. Pero tinatanggap naman nila na si Alan Peter Cayetano is still the Senate President until another is elected Basta may to replace it. Basta yung may 13 dyan na boto, si Alan Cayetano lang. Yeah. Kasi na-elect siya nung panahon na nandun si Bato de la Rosa, nandun pa si Sabi Jinggoy. nga ni si SP Cayetano na kung meron na kayong pang 13, I'll be more than happy to step down. Mother, ano masasabi nyo? Kasi sa totoo lang, nagkagulo po talaga lalo dahil naglabas din ng IBP ng kanilang statement na lalong nagpagulo. No. Sa, Sino ang IBP yan? Actually, IBP communication, na makunod ako eh. parang communication office daw. IBP board? O ano ba yan? Something Board of Governors Ikaw, yata. anong member ka na nga? Butuan pa ako, butuan. Kabisaya kami. So bilang mga abogado, anong opinion nyo dito? Yung opinion ay yung Ano, sinasabi. anong statement nila, Oh, Mark? basahin po natin. Basahin mo. Sige. Masyati. Hindi ko mabasa Oo, eh. sige. Pero ang sinasabi nila sige. na ang ruling down ng Nag-base sa Abilino. Oo, ay, Okay. yun daw ang basihan. Oh. So Pero palagi may na-miss sila dyan, Mother eh. May nilagpasan sila dyan eh. Ano yun? Yung ruling na yan. Kasi sinabi lang nila dyan, hindi na sinabi dyan yung, hindi na sinama yung all. Yeah, Oo. Majority of all. Kaya Kasi Kasi- wala nga sa Abilino yun eh. as a lawyer, as a lawyer, I have to Oo. respect yung opinion nila, but of course, hindi ko sang-ayon sa sinasabi nila. Kasi Oo. very clear po yan, ang sinasabi nila based lang sa Abilino Yeah. versus Cuenco, na nakalagay po doon, wala sa Pilipinas yung isang senador. Yes. Hindi applicable sa Pilipinas. First, number one, ang Abilino Doctrine is 1935 Constitution, 1987 na po Na tayo po ngayon. ngayon. Marami nang nabago. Oo, Saka Pero bago na. politika din yun eh. Politika Oh, din yun, di ba? Yeah. Kaya nila pinalitan, yung Senate President, kasi i-accuse na siya eh. Ni Abilino ng graft and corruption. Oh, tama yan. Yun na nga, sinasabi natin na, babalikan natin, yung nag-roll call sila, 24 ang tinawag nila. Sa 1987 Constitution po, 24 pa rin. Ang Oo. majority na Oo. dapat Oo. mag-decide or bumoto. Oh, Di ba? nakalagay all. All, of all. lahat ng 24 na yan, nandito sa Pilipinas. So, Yes. hindi na pwede i-question yan. Hindi applicable yung Alam Abilino mo, versus... Attorney Mark, may isa pang chapter that does not agree with this IBP board statement eh. Yung IBP chapter ni Attorney Regal Oliva sa Cebu. Cebu, Yes, yun. oo. Kaya- Meron din yun. So hindi lahat ng abogado, yun ang Sumasang-ayon. opinion. But maybe the officers of IBP National, yun ang opinion, but hindi lahat ng abogado, hindi lahat ng mga chapters sa mga iba-ibang mga probinsya, Eh, yun ang opinion. tsaka may picture pala yung IBP president na yan na close sila ni Congressman Adyong. Oh. Taga Mindanao din pala yung IBP president. Tapos close sila ni kaya naging suspect tuloy itong at saka yung mahirap itong IBP board na maggawa sila ng statement na hindi nila kinukonsulta yung mga chapters nila. Oo, tama. Tingnan nyo, pwede ba yan na patahimikin nyo lang si Attorney Regal Oliva ng IBP Cebu? Siyempre, she will make her own statement after consulting her officers also. So, ang IBP po ay composed of several chapters. Tama yan. Nationwide. Ito po ang board, ini-elect po sila in a national board. Pero they're not elected like, they're senators, gano'n. Hindi po. Tsaka Mother, yung Abilino versus Cuenca na yon. Cuenco. Cuenco, nilagay nila doon yung sinabi na beyond jurisdiction. Oh, Kasi yes. sa Amerika. Nasa Amerika. At ito ngayon, Yung isa. bakit deceiving ang nilabas ng IBP? Ginamit din po nila yung word na yun. But, kahit po nagtatago pa na sinasabi nila si Senator Bato at nakakulong po si Senator Jinggoy Estrada, nandito po sila sa Pilipinas. Kaya very deceiving yung sinabi. Within the jurisdiction Within of the Pilipinas. jurisdiction At saka sa yung Pilipinas. pinakalakas na argument against Abilino versus Cuenco, it was decided in 1947 mula pa yung Yes. 1987 Constitution that Yes. says all. A majority of all. It's also elect your Senate President by a majority of all Yes. senators. And may 2004 decision ang Korte Suprema na nag-define ng quorum. Of course, hindi siya senador, ang boto sa mga konsihal, but kahit na nakalagay applicable by analogy na lahat ng membership ang kailangan ang computation sa quorum, The kahit na positions suspended. that were filled up by election. Tama yun. Oh, So- ilan yun? Eh, di 24. Oh, 24. Correct, So, correct.
dapat majority of that kasi yung 24, they were elected and they were qualified to assume office in the Senate. Okay, punta naman tayo kay Tulfo kasi favorite ko to yung si Erwin Tulfo. Gusto ko yung accent ni Erwin Tulfo. American daw yung accent niya. American Sa accent. Amerika ba yan dati? Ha? Taga-Amerikano ba yan? May iba Diba, sa pangalan eh. Ano siya? Si May iba sa pangalan, Eric Eric. Sylvester ba yun? Sylvester. 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 Oh, siya Sylvester. before. Oo. Eric Sylvester? Oo. Bakit naman yung si Erwin? US citizen siya before. Bakit? American citizen? No, di ba ito nagsabi yung siya? dating O, yung pina-appoint before. nila secretary ng DSWD? Yes. Na hindi na-confirm sa Commission on Yes. Appointments kasi may question Nakita. kung natural born ba yan? Oo, tama. Yan. Bakit siya nakaupo dyan, senador? Di ba? Oo. Walang na-question kung hindi siya Na-dismiss po yung nag-question sa kanya. Na-dismiss Sa Comelec yata? Comelec, kay George Garcia. Na-dismiss. Kaya pala, kaya pala American Excel. Kaya ko lang doon, yung Erich. tinagalog niya talaga yung kukwelyuhan kita. Hindi, sayang mother, no? Yung dati kasi ang ingay-ingay yan, tapang niya, I thought paglalaban niya yung kung ano para sa bayan. Pero ngayon parang may mas more on kung sino yung kanyang poprotect. Hindi ko kilala yan eh. Yung Hindi Rafi ko Tulfo lang ang kilala ko eh. But siya naman, I think nag-apologize naman. I think After. apologize. Hindi naman siya nag-apologize. Hindi siya nag-apologize? Sa media lang siya nag-apologize eh. Yes. Hindi valid yung apology niya, hindi yan personal. Dapat naman Senator Erwin Tulfo, sa ka-senior naman ni Senator Marcolita sa iyo, hindi ka nga abogado. Ay, may puntahan mo doon. You should have the humility to say, sorry, Senator. Sir, forgive me. Because you know, sometimes nadadala lang po ako kasi akala ko po may kamera sa harap ko eh. Sanay siya sa video, sa TV. Ako, ganyan. Pasensya nyo na ako. Ganyan ba? Parang yung best friend mo yan, mother. Talagang pag may camera eh, talagang Oh, no. bongga. Yan ang problema eh, pag may camera eh. Sanay na sanay ito. Sino ba yan, di ba? Ano ba trabaho niyan? Ako gusto ko talaga malaman. Dahil si Rafi Tulfo kilala ko eh. Ito, Erwin Tulfo, hindi ko ito kilala. Saan galing ito Amerika, nag-military sa Amerika. Something like Tapos that. umuwi dito, gumawa ng radio program kagaya sa kuya niya. Di ba lahat ng mga ito, pinaaral ito ni Ramon Tulfo? Yun naman ba? Oo, yung kuya nila. Dapat si Ramon Tulfo, Mon, pakisaway-saway mo nga yung kapatid mo. Kinukonsinti mo. Kinukonsinti mo naman yata eh. Di ba? Si Ben Tulfo pa yung medyo ano. Yung bata. Kasi naman tatakbo din yun eh. Ito na naman mga Tulfo, tama na. Mama na kayo sa amin. May dalawa na sila Kasi eh. pa, magtatatlo kayo dyan. Hindi naman. Ito, tatakbo si Rafi Tulfo eh. Re-electionist siya eh. Yeah, tama. Madadamay ka dyan, Rafi, sa ginagawa ni Erwin. Yeah. Di ba? Sinapilito mo yan eh. Mahirap naman itong Yeah. buhay natin. Ano masasabi niyo, Kaya Mark? dapat Yeah. anti-political dynasty law talaga eh. Oo. Kaso yan si Risa Ontiveros, ang pinasang anti-dynasty law dyan eh, peke naman eh. Hanggang 2 degrees lang eh. 2 degrees Hanggang lang. 2 degrees eh. Tatay, nanay, magkapatid, mag-asawa, yun lang daw ang prohibited na political dynasty. Nagkasal na neta ka ba? Na hindi mo pa alam na hanggang Priscasin at tumatakbo sa in one, what do you call this, province? Province, tama. Pati mga illegitimate na mga anak nila. So, And nakalagay po sa ating saligang batas na yung political dynasty is prohibited. Ang sa atin lang, paano i-define natin yung walang political batas. dynasty? Walang batas. Sinapasa ngayon ni Senator Ontiveros. Risa. Mag-ingat ka ha, narinig ko, Ontiveros. Pinapasa ngayon niya yung house bill niya na meron silang partner house bill doon sa house na tinutulan nga ni Chel Jokno eh. Ngayon hindi niya na barkada si Chel Jokno dyan sa anti-political dynasty bill niyo kasi si Chel Jokno matalinong tao. Yan, at nagturo yan. Kaya alam niya na kung ang political dynasty ay gagawin niyo lang prohibited up to 2 degrees of consanguinity or affinity by Yeah. kasal, kahit nakasama pa mga illegitimate, ay peke yan. Peke yan. Hilaw. Hilaw yan. So yan ang anti-political dynasty law na gustong ipasa ni Senator Risa. At pabor yan sa kay Marcos. Diba? Kasi magkakambak pa si Marcos pag of age na si Sandro eh. Diba? Oo, di Sandro now. 30s? Pwede na ba siyang 35? Pwede na ba siya mag-senador? Pero hindi pa siya pwede mag-president. Yes. Diba? Hindi pa, 34 pala ata, 34, 33. Kaya magkakambak pa yan. Return of the comeback ni Martin Romualdez. Yan. So may Martin Romualdez Jr. naman. Nalilitaw. Baka malay mo, di ba? Ganun Ano nga. maiba tayo, mother? Ano masasabi niyo dun sa naging hearing kahapon ng Red Blue? Ang sound siya. Red Blue Ribbon Committee. Sino yung Red Ribbon Committee? Red Ribbon Committee na Bakit tinatawag yung Red nila. Ribbon? Kasi ako ang nakita ko, umpisa pa lang, talagang they're trying to to malign and character Hindi, gusto nila, hindi talaga magpatuloy ang 18 Marines na mag-testify, no? Yes. Yung bakit binablock, di ba Oo. binablock pa ng isang cabinet member? Si Senator Robin Padilla nung pagpasok ng mga 18 senators. Bakit? Oo nga. Yung intention? nakaraan. Si Remulla? Oh, yes. Ako, buti pa si Nakaraan. Secretary Remulla. Ako, ati, nakahawak pa sa kay Robin. Ayun na nga mga kakumayan, grabe naman to si Atty. Rowena Gonzon. Talaga naman, kung gusto niyo mapanood ng kabuuan ng talakayan nila na yan, sa totoo lang, dyan sa DZAR 1026 News. So Luis, maraming salamat to. Pero grabe ang bilis ng paglaki ng DZAR 1026 News. Ano na ho sila? 271,000 subscriber. Konting push na. Subscribe ho kayo dyan para hindi ka nga umabot na ng 1 million yan kasi yung talagang YT channel nito tinanggal ho, di ba? Tinanggal ho nung pagpasok ng administrasyon na to. Kung ano-anong intrigang ibinato sa SMN ay ayun. Yung mga social media accounts ho nila ay talagang pinagtatanggal. Maraming salamat to. Mag-ingat ho kayo lahat. Pilipinas.